Sa loob ng maraming taon, naniwala si Tere na ang tahimik na pagsunod ay tanda ng kabutihan. Bilang anak sa mga taong umampon sa kanya, asawa, ina at bilang babae ng liwanag ng hirang. Wala siyang tanong, wala siyang reklamo. Hanggang sa dumating ang isang babaeng hindi marunong matakot. Si Vivian Montecarlo. Maganda, malaya, at puno ng mga bagay na ipinagbabawal sa mundong kinalakihan ni Tere. Sa bawat lihim na pagtatagpo, unti-unting nagising ang pusong matagal niyang ibinilanggo. Ngunit kasabay ng kalayaan na yon, ang isang katotohanan kayang sumira sa lahat ng pinaniniwalaan niya. Paano kung ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging malaya ay siya ring gagamit sa kanya para pabagsakin ang buong mundong kinagisnan niya? Ito ang kwento ni Tere, isang babaeng naligaw sa pagitan ng pananampalataya, kasalanan at pagmamahal. Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Siyempre, shout out kay Fina Gonzalez, Christine Cautivo, Carol Manzano Obrigo, MC Len TV from Busan, South Korea, Grandma Bebs, Raquel Flores, Editha Miyamoto, Nilda De Jesus Reyes, Merly Pareño from South Cotabato, Girly Mogas, Shirley Sefil, Janisha Barnes, Rita Facon, Loida De Velos from Coronadal City, Fred Palisok from Imos Cavite, Esoy Zabala, Miras Channel, Virgie Shenoda listening from Japan, Ider Dayaon, Rain Legaste, Marie Santiago, Concepcion Sadsad from Marivelas Bataan, Nellin Ross from Australia, Placido Manuel listening from California, Lilian Obebe listening from Rome, Italy, Evelyn Awid, Erdeline Leano from Doha, Qatar, Erdeline Leano from Doha, Qatar, kay Tenten, Gandang Leia, Jilly Espinosa, at pati na rin kay Ma'am Rodelita Braba. Gumising ka na, Tere, saad ng kanyang asawa. Madilim pang langit nang magising si Tere sa tunog ng kampanang nakasabit sa gitna ng compound ng liwanag ng hirang. 4:00 pa lamang ng madaling araw. Ngunit sa loob ng samahan, bawal ang tamad. Bawal ang mabagal kumilos, bawal ang maraming tanong. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon. Tahimik niyang sinuot ang mahabang kupas na bestida at agad na nagtungo sa maliit nilang kusina. Habang nagsasaing siya, hindi niya maiwasang mapatingin sa maliit na bintana. Sa labas, kita niya ang malaking gusali ng sambahan. Kahit madilim pa, maliwanag yon dahil sa mga ilaw na hindi pinapatay buong gabi. Parang palaging nakatingin sa kanila ang gusaling yon. Napakurap siya nang marinig ang malalim na boses ni Gabriel. Tare! Agad siyang tumayo ng tuwid. Bakit? Pahingi ako ng tubig. Mabilis niyang dinala ang pitsyel at baso sa kanilang silid. Nakaupo na si Gabriel sa gilid ng kama. Maayos ang buhok kahit kagigising lamang. Sa samahan nila, ang lalaki ang ulo ng tahanan. Ang lalaki ang sinusunod at ang babae kailangan ay marunong yumuko. May pagtitipon mamayang gabi, sabi ni Gabriel pagkatapos uminom ng tubig. Darating si Elder Samuel. Baka magtanong siya tungkol kay Nika. Sabihin mong sumusunod ang bata sa aral. Oo, sige. At ayusin mo ang pananamit niya. Napapadalas ang pagtitig niya sa ibang tao sa labas ng compound. Kumunot ang noon nito. Ayokong matulad siya sa ibang kabataang babae na makamundo. Makamundo. Isa yon sa pinaka-ginagamit na salita sa liwanag ng hirang. Kapag mahilig kang tumawa ng malakas, makamundo. Kapag gusto mong mag-aral sa lungsod, makamundo. Kapag gusto mong magdesisyon para sa sarili mo, makamundo. At ang Diyos, ayaw sa mga taong makasalanan at makamundo.
Minsan, naiisip ni Tere kung kailan nagsimulang maging kasalanan ang simpleng pagnanais mabuhay ng normal. Ngunit hindi niya pwedeng isipin yon ng matagal. Delikado ang maraming iniisip. Mapupunta lang siya sa impyerno. Pagkatapos niyang ihain ang almusal, nagtungo siya sa maliit na silid ng anak. Mahimbing pang natutulog si Nika. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Nika? Mahina niyang tawag. Gising ka na. Napangiwi ang bata bago dahan-dahang nagmulat ng mata. Mama? Gising na tayo anak. May morning devotion pa. Yumakap agad si Nika sa bewang niya. Ayoko pang bumangon. Malamig pa po, saka pa ulit-ulit lang naman ang sasabihin ni Elder Miriam. Hindi napigilan ni Tere ang tipid na pagngiti. Si Nika lang talaga ang marunong magsalita ng ganoon sa harap niya. Bawal magsabi ng ganyan. Huwag mong iparinig yan sa papa mo. Baka parusahan ka. Pero totoo naman po. Umupo ang bata habang kinukusot ang mga mata. Palagi nilang sinasabing masama ang tao sa labas, pero tumatanggap naman sila ng pera mula sa kanila. Natigilan si Tere. Mabilis siyang napalingon sa pinto kahit wala namang tao roon. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nika, mahina ngunit mariin niyang sabi. Huwag mo nang uulitin yan. Bakit? Napabuntong hininga si Tere. Dahil delikado ang ganyang salita. Bakit? Totoo naman. Inosenteng tanong nito. Nung nakaraan, sabi po ni Tito Ruben na magnanakaw daw yung senador na nagbibigay ng pera rito. Pero lagi siyang nasa unahan kapag may samba. Hindi agad nakasagot si Tere. Dahil kahit siya, matagal nang napapaisip tungkol doon. Tuwing eleksyon, may mga sasakyang mamahalin na pumapasok sa compound. Mga nasa gobyerno, negosyante at mga taong nakikita niya sa telebisyon na sangkot sa iskandalo. Ngunit kapag naroon na sa liwanag ng hirang, parang nagiging banal bigla ang tingin ng lahat sa mga ito. Sinasabi ng elders na ginagamit daw ng Diyos ang mga makasalanan upang tulungan ang tunay na simbahan. Kasi ang mga makasalanan, nagsisisi naman at bumabalik pa rin sa Diyos. Pero minsan, naiisip ni Tere, kung totoong banal ang samahan nila, bakit kailangan nila ng pera ng mga taong kinamumuhian ng ibang tao? Sino ba talaga ang dapat nilang paniwalaan? Makinig ka na lang palagi, mahinang sabi niya sa anak. Hindi lahat ng iniisip natin ay kailangang sabihin. Alam kong matalino kang bata, pero hindi mo na dapat pang pinapakinggan at iniisip ang mga naririnig mo sa elders. Si Senator nandito siya at nagdo-donate kasi gusto niyang tumulong sa simbahan. Hindi naman napatunayan na masama siyang tao. Kinokondi na lang siya ng mga taong walang pananampalataya. Lahat din ng tao pwedeng magsisi at bumalik muli sa Diyos. Kaya wala dapat lugar ang panghuhusga sa puso mo anak. Yun ang tinuro sa kanya mula pa noong pagkabata. Nang mapunta siya sa mga magulang na kasapi ng simbahan, naging ganoon na ang kanyang paniniwala. Gayunpaman, nang magkaroon siya ng sariling pamilya, nang maging isang ina at asawa, marami na siyang bagay na namumulat at mga tanong na hindi nasasagot. At ngayon, ang anak niya, maaga ring kino-question ang mga bagay-bagay. Pakiramdam niya tuloy, kasalanan niya. Malaki ang impluwensya ni Tere at ayaw niyang makita ni Gabriel na ganoon sila. Nagdududa sa kung ano pang mayroon sa kanilang pananampalataya. Huwag nang masyadong maraming tanong anak. Mananalangin pa tayo. Pagkatapos ng morning devotion, nagtungo si Tere sa communal hall upang tumulong sa paghahanda ng pagkain para sa elders at mga bisita. Mahaba ang mesa sa loob, puno ng mga babae na pare-parehong tahimik at maayos kumilos. Walang nagsasalita o tumatawa ng malakas. Sa liwanag ng hirang, ang mahinhin na babae ang pinupuri. Habang naghihiwa ng gulay, lumapit sa kanya si Alma. Isa ito sa mga pinakamatagal ng miyembro ng samahan at kilalang malapit sa elders. Palagi itong nakangiti, ngunit hindi komportable si Tere rito. Pakiramdam niya kasi, lahat ng salita nito ay may kasamang pagmamasid. Tere, malambing nitong bati. Narinig kong hindi na naman sumama si Nika sa youth rehearsal. Opo, medyo masama po ang pakiramdam kaya hindi ko na po pinilit.
Totoo ba? Bahagyang ngumiti si Alma. O baka nahihirapan ka lang talagang disiplinahin ang anak mo? Naramdaman ni Tere ang init sa batok niya. Hindi naman po. Alam mo naman siguro na mas mahigpit na ngayon ang pamunuan. Dahan-dahang nag-ayos ng belo si Alma. Maraming kabataan ang naiimpluwensyahan ng mundo sa labas. Ayaw nating mangyari yon kay Nika. Opo, maganda pa naman ang pamilya ninyo. Bahagya itong yumuko palapit sa kanya. Nakakahiya kung kayo pa ang magiging halimbawa ng kahinaan. Hindi na lang sumagot si Tere. Ngunit sa loob-loob niya, parang may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ganun palagi sa samahan. Makikialam, lalo na kapag may nagkasala. Minsan, kailangan din matutong sumunod ng bata kahit ayaw niya. Ganyan talagang pagmamahal. Dagdag pa ni Alma. Tumango si Tere kahit may kung anong kumirot sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil noong bata siya, ganoon din ang sinasabi sa kanya, na ang pagmamahal ay may kasamang takot, na ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sariling kagustuhan. Pero ngayong may anak na siya, hindi niya alam kung gusto ba niyang lumaki si Nika na ganoon din. Pagsapit ng hapon, abala ang buong compound sa paglilinis. May mga lalaking nagpipintura sa gilid ng sambahan, habang ang mga babae naman ay nag-aayos ng mga bulaklak at kurtina. Narinig ni Tere mula sa ibang miyembro na may darating daw na mahalagang tao mula sa Maynila. Isa raw ito sa pinagkakatiwalaang tauhan ng senador na pangunahing donor ng liwanag ng hirap. Habang nagwawalis sa tapat ng hall, tahimik niyang pinagmamasdan ng paligid. Malaki ang compound nila. Isang community na talagang maituturing. May sariling palengke, sariling eskwelahan, at sariling sambahan. Parang maliit na mundong hiwalay sa totoong mundo. May iba ring kasapi sa ibang lugar na may maliit na komunidad. Ganoon kalawak ang kanilang impluwensya sa pananampalataya. Marami sila, kaya buong buhay niya, naniniwala siyang totoo ang kanilang pananampalataya. Ngunit kahit gaano kalaki ang lugar at ang mga taong katulad niya, pakiramdam ni Tere ay palaging masikip. Parang walang hangin. Para siyang nasasakal. May malakas na boses na umalingaw sa compound. Lahat ng miyembro, magtipon sa hall. Hawak ni Tere ang kamay ni Nika habang naglalakad sila papunta sa hall. Habang papalapit, napansin niyang naroon na halos lahat ng elders at tagapangasiwa kasama si Gabriel. Diretso ang tayo nito at seryoso ang mukha. At gaya ng dati, nang magtagpo ang mga mata nila, automatikong napayuko si Tere. Parang katawan niya na mismo ang natutong matakot. Tumayo si Elder Samuel sa harap. Mga kapatid, pinagpala tayo ng may kapal. Sabay-sabay yumuko ang mga tao. Sa susunod na linggo, darating ang kinatawan ni Senator Valderrama mula Maynila. Bahagyang ngumiti si Elder Manuel. Malaki ang kanyang ambag upang maipatayo ang bago nating sambahan. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa paligid. Nais nating ipakita sa kanya ang kaayusan at kabanalan ng liwanag ng hirang. Umikot ang tingin nito sa mga miyembro. Kaya inaasahan naming magiging disiplinado ang lahat. At tandaan ninyo, huwag basta magsasalita sa bisita. Huwag magtatanong ng walang pahintulot. Ang imahe ng samahan ang pinakamahalaga kahit nagpapatuloy tayo ng mga taong makamundo. Maagang nagising si Tere kinabukasan dahil sa ingay ng mga taong abala sa labas ng compound. Kahit hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw, may mga lalaking nagbubuhat na ng mga kahon, habang ang ilang babae naman ay naglilinis sa daanang papunta sa main hall. Tahimik niyang inayos ang manggas ng bestida habang naghahanda ng almusal. Sa kabilang bahagi ng mesa, tahimik lang ding umiinom ng kape si Gabriel. Darating na raw ngayong tanghali, biglang sabi ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya. Napatigil si Tere sa pagsasandok ng lugaw. Sino? Ang kinatawan ni Senator Valderrama. Humigop ito ng kape bago muling nagsalita. Babae raw ang ipapadala niya. Magaling sa trabaho. Baka dito siya makituloy sa atin. Tama lang at may extra kwarto pa naman tayo. Bahagyang kumunot ang noo ni Tere. Hindi niya alam kung bakit parang kakaiba yung dating sa kanya. Sa liwanag ng hirang kasi,
Bihira ang babaeng may mataas na posisyon. Madalas, lalaki ang humaharap sa negosyo, donasyon at pakikipag-usap sa mga importanteng tao. Kapag babae, kadalasan ay tahimik lang sa likod. Gayunpaman, mag-iingat ka sa pakikitungo, malamig na sabi ni Gabriel. Hindi lahat ng taong edukado ay mabuti. Mas maraming alamang tao, mas marunong magmanipula. Kaya huwag kang basta hahanga kapag may mga nakita ka sa kanya kapag dito siya tumuloy. Hindi sumagot si Tere, pero habang nakayuko siya, hindi niya maiwasang isipin na parang galit si Gabriel sa mga taong malaya. Pagsapit ng tanghali, mas lalong naging magulo ang compound. May ilang sasakyan na dumating sa labas ng gate, dahilan upang mag-unahan sa pagsilip ang mga kabataan. Kahit si Nika, halos sumilip na rin mula sa likod ni Tere. "Mama," bulong nito, "ang gaganda ng kotse." "Shh!" Pero kahit si Tere, hindi rin maiwasang mapatingin. Makintab ang mga sasakyan, malalaki at halatang mamahalin. Parang ibang mundo ang dala ng mga yon. Maya-maya, bumukas ang pintuan ng pinakahuling sasakyan. At doon niya unang nakita si Vivian Montecarlo. Matangkad ang dalaga. Diretso ang tayo. Nakasuot ng simpleng puting blouse at beige na pantalon. Ngunit kahit simple, halatang mamahalin ang tela. May salamin itong suot at maayos na nakatali ang buhok. Habang ang pulang lipstick nito ay lalong nagpatingkad sa matalim nitong mukha. Habang naglalakad si Vivian sa gitna ng compound, parang wala itong pakialam sa tingin ng ibang tao. Hindi ito yumuyuko o aligaga. Parang sanay itong makita. Parang sanay itong pakinggan. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Tere ng kakaibang hiya sa sarili niya. "Siya po ba yung makikitulog sa bahay natin, Mama?" Bulong ni Nika. Tumango si Tere. Hindi niya maalis ang tingin kay Vivian. Pakiramdam niya, kapag tumabi siya rito, lalo lang makikita kung gaano siya kaiba. Lumapit agad sina Elder Samuel at ilan pang lalaki upang salubungin ang bisita. "Miss Montecarlo," malawak ang ngiti ni Elder Samuel. "Malugod namin kayong tinatanggap sa liwanag ng hirang." "Thank you." Kalma at diretsong magsalita si Vivian. "Mahabang biyahe pero maayos naman." "Umaasa kaming magiging komportable kayo rito." "I'm sure I will." Bahagya itong umiti habang sinusuri ang paligid. "Tahimik ang lugar ninyo." "Tare!" Nagulat siya nang tawagin ni Elder Samuel. Agad siyang lumapit habang nakayuko. "Opo?" "Sa inyo siya tutuloy. Ikaw munang sasama kay Miss Montecarlo habang narito siya." Ngumiti ito ng tipid. "Tulungan mo siya sa mga kailangan niya rito." Hindi agad siya nakasagot. Pakiramdam niya ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay makisalamuha sa mga taong katulad ni Vivian. "Problem?" Biglang tanong ni Vivian habang nakatingin sa kanya. Mabilis na umiling si Tere. Wala po. Teresa po. Pero pwedeng Tere na lang din po." Bahagyang tumaas ang kilay ni Vivian. At hindi alam ni Tere kung bakit parang may kakaibang init sa pisngi niya nang mapansing diretsong-diretso itong tumingin. Habang naglalakad sila papunta sa bahay, tahimik lang si Tere. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Samantalang si Vivian naman, parang komportable lang kahit saan dalhin. "Maganda rito," sabi nito habang nakatingin sa paligid. "Tahimik nga lang masyado." "Sanay po kasi kami sa ganon. Bawal ang sobrang ingay. Hindi po natutuwa ang Diyos." Talaga? Bawal ang maingay sa Diyos?" Bahagya itong umiti. "At ikaw, sanay ka rin." Napakurap si Tere. Hindi niya agad maintindihan ang tanong nito. Ano po?" Sa katahimikan, tumingin sa Vivian sa kanya. "Ang expressive ng mga mata mo. Ang ganda. Mukha kasing ang dami mong gustong sabihin pero pinipili mo na lang manahimik." Biglang uminit ang mga tainga ni Tere. Hindi niya alam kung bakit parang nahubaran siya sa simpleng sinabi nito. Hindi naman po." "Really?" Bahagyang napangiti si Vivian. "Kasi simula kanina parang takot kang tumingin sa mata ko. Bakit ka takot tumingin sa akin? Sa tingin mo nangangagat ako?" Napayuko agad si Tere. Sa liwanag ng hirang kasi, tinuturuan silang huwag masyadong tumingin ng diretsyo, lalo na sa mga taong mataas ang posisyon. Yun daw ang tanda ng paggalang.
Pasensya na po. Why are you apologizing? Natawa ng mahina si Vivian. Tumingin ka sa akin ng parang normal lang. Hindi mo kailangan palaging yumuko. Pwede mo nga akong maging kaibigan. Napasinghap lang si Tere. Hindi pwede yon. Hindi siya pwedeng makipagkaibigan sa isang taong makamundo. Ngunit sa loob-loob niya, kakaiba talaga ang babaeng ito. Parang walang bigat magsalita. Parang hindi ito takot magtanong. Namamangha siya at hindi niya alam kung bakit. Pagdating nila sa bahay, agad na inilapag ng mga lalaki ang mga gamit ni Vivian. Napansin ni Tere ang mamahaling maleta, mga papel, laptop at ilang kahon ng documents nito. Parang biglang naging totoo na galing nga ito sa mundong hindi niya kilala. Pwede mo bang buksan yung bintana? Tanong ni Vivian habang inaalis ang salamin nito. Agad namang sinunod ni Tere. Habang ginagawa yon, nararamdaman niyang nakatingin sa kanya si Vivian at lalo siyang nailang. You can relax, biglang sabi nito. Hindi kita kakainin. Ha? You look nervous. Napaupo ito sa sofa. Ganito ba kayo lagi rito? Parang bawal huminga? Natigilan si Tere. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Dahil yun mismo ang pakiramdam niya araw-araw. Pero hindi niya yun kailanman nasabi ng derechahan. Hindi naman po. Masyado po kasing mahalaga ang disiplina sa amin. Disiplina? Bahagyang ngumiti sa Vivian, ngunit tila may halong pangungutya. Interesting word. Napahigpit ang hawak ni Tere sa laylayan ng damit. Pakiramdam niya ay may mali sa usapan. Pero kasabay nun, may parte rin sa kanyang gustong marinig pa ang sasabihin nito. Sige po, ihahatid ko na lang po ang pagkain mo. Iwan ko na po kayo para makapagpahinga. Mahinang sambit ni Tere bago tumalikod. Maalinsangan ang hangin ng sumunod na umaga. Manipis ang ulap sa langit at maingay ang mga dahon ng niyog habang naglalakad sina Tere at Vivian sa makitid na daan palabas ng compound. Inutusan si Tere ng elders na samahan ng bisita sa ilang bahagi ng bayan upang ipakita ang lupang balak bilhin para sa bagong sambahan. Lahat ba rito miyembro ng samahan ninyo? Tanong ni Vivian habang mabagal na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi naman po. Saglit na napatingin si Tere sa ilang tindahan sa gilid. May mga ordinaryong tagabayan din po rito. Ordinaryo? Bahagyang natawa si Vivian. Interesting choice of word. Bakit ibig sabihin hindi kayo ordinaryo? Ano yon? May superpowers kayo? Napakurap si Tere. Hindi niya agad naintindihan ang pinupunto ni Vivian. Mga hinirang po kasi kami ng Diyos. Biglang natawa si Vivian. Hinirang? Ang special nyo naman kay Lord. Parang ang dating kasi, kayo yung hindi ordinaryo. Ganun ba ang tingin nyo sa sarili nyo? Napatigil si Tere sa paghinga. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa liwanag ng hirang kasi, bata pa lang sila. Paulit-ulit nang sinasabing sila ang mga piniling mailigtas. Na ang mundo sa labas ay puno ng kasalanan at pandilin lang. Pero ngayong naririnig niya yon mula kay Vivian, parang biglang kakaiba sa pandinig niya. Hindi naman po sa ganon, maingat niyang sagot. Mas mahigpit lang po talaga ang paniniwala namin. Okay. Pero wag mo na akong ipo, hindi naman ako elders. Habang naglalakad sila, napapansin ni Tere ang maliliit na detalye tungkol dito. Ang bango, tapang, at confidence na mayroon si Vivian. Napakatahimik mo talaga, biglang sabi ni Vivian. Kung hindi ako magtatanong, hindi ka pa sasagot. Napalingon siya rito. Pasensya na. Again with the apologizing. Bahagya itong napailing. May ginawa ka bang masama? Wala naman po. Tumawa pa ulit si Vivian. Takot ka ba palagi? Nag-aalangan ka bago ang bawat sagot? Parang iniisip mo muna kung ano yung ligtas sabihin. Napalunok si Tere. Minsan kasi mas mabuting tahimik na lang para walang gulo. Tumango si Vivian, ngunit hindi ito mukhang sang-ayon. Alam mo, may mga taong ginagamit ang katahimikan ng iba para kontrolin sila. Tahimik na lang na yumuko si Tere. Ayaw niyang pag-isipan ng malalim ang sinabi nito.
Dahil kapag ginawa niya yon, baka itakwil siya ng Diyos sa tahanan nito. Pagsapit nila sa dalampasigan, agad humampas ang maalat na hangin sa mukha ni Tere. Hindi kalakihan ng dagat sa bahagi ng bayan nila. Ngunit malinaw ang tubig at tahimik ang paligid. May ilang bangka sa malayo, habang may mga batang nagtatakbuhan malapit sa baybayin. "Mama!" Kumaway agad ang bata habang tumatakbo papalapit sa kanya. Napangiti si Tere. "Bakit nandito ka?" "Kasama ko si Teacher Ruth," masayang sabi nito bago napatingin kay Vivian. "Hi po, kapatid na Vivian." Bahagyang ngumiti si Vivian. "Hi, Tita Vivian na lang." Hindi agad nakasagot si Nika. Halatang namamangha ito. Siguro dahil kakaiba talaga ang dating ni Vivian rito sa bayan nila. "Mama," bulong ni Nika sa kanya. "Para talaga siyang artista, Mama, no? Nang minsang manood ako ng TV, na kasing ganda niya po yung artista doon." Nahiya agad si Tere. Bukod doon, medyo nababother siya sa sinabi ng kanyang anak. Lalo pa pinagbabawalan sila na manood ng TV. Pero hindi naman din kasi maiiwasan, lalo na kapag pumupunta sila sa ibang lugar. "Nika," mahinang saway ni Tere. "Huwag mong iparinig sa ama mo ang artista at ang TV." "What?" Natatawang tanong ni Vivian. "I'll take that as a compliment." Bakit mo pipigilan ng bata? Sa kabata yan. Hayaan mo maging curious lalo pa't malaki ang mundo. Napakagatlabi si Tere habang namumula ang pisngi. Malaki ang mundo kaya ibig sabihin mas maraming makasalanan. Natawa na lang si Vivian. Akala niya iko-questionin na naman ito. Pero siguro dahil may bata, tumigil na muna sa panunuya. Pagsapit ng hapon, bumalik sila sa bahay upang makapagpahinga si Nika. Tahimik ang bata habang umiinom ng mainit na gatas. Samantalang si Tere naman, hindi pa rin mawala sa isip niya si Vivian. "Here!" Nagulat si Tere nang may inabot sa kanya si Vivian na isang lipstick. Nabitiwan niya agad yon sa sobrang gulat. Hindi po." "Relax!" Natatawag umupo si Vivian sa tabi niya pagkatapos pulutin ng lipstick. "Lipstick lang yan ano? Don't tell me, sinasabi sa inyo na mapupunta kayo sa impyerno kapag nag-lipstick." Hindi mapakali si Tere habang tinitingnan yon. Pakiramdam niya ay bawal na bawal yung makita ng kahit sino. Sa liwanag ng hirang, bawal ang make-up. Simbolo raw yon ng pagiging makamundo at mapang-akit. "Hindi po ako pwedeng gumamit nito," sambit ni Tere. Simbolo ng pagiging makamundo ang make-up, inaakit ang hindi dapat maakit. Natawa na naman si Vivian. "Parang bawal ang lahat dito, no? Lahat na lang kasalanan sa Diyos ninyo? Ano mapang-akit? Hindi ba pwedeng self-expression lang? Alam mo sa amin, ang mga babae, nagsusuot sila ng mga damit at make-up na gusto nila. Kasi pakiramdam nila, maganda sila ron at hindi para mang-akit ng kung sino. Kung naakit ang ibang tao sa atin, problema na nila yon. Bakit tayo ang namomroblema sa konsensya at kamanya kanila?" Hindi na nakapagsalita pa si Tere. Wala siyang ibang masabi. Habang hawak niya ang lipstick, pakiramdam niya ay may hawak siyang isang bagay na hindi dapat mapasa kanya. Pero kasabay nun, may maliit na parte sa kanyang gustong subukan yon. "Gusto mong lagyan natin ang mga labi mo niyan?" Tanong ni Vivian habang marahang inaabot ang kamay. Hindi agad nakagalaw si Tere. Ngunit maya-maya, dahan-dahan niyang ibinigay rito ang lipstick. Lumapit si Vivian at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tere. Sa sobrang lapit ni Vivian, naamoy niya ulit ang pabango nito. "Relax," mahinang sabi ni Vivian. Dahan-dahan itong nilagay ang lipstick sa labi niya. Nanigas si Tere sa kinauupuan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang bawat dampi ng kamay nito ay masyadong ramdam niya. Pagkatapos, bahagyang umatras si Vivian. At doon sila nagkatitigan. Napansin ni Tere na bumaba saglit ang tingin nito sa labi niya. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi niya maintindihan kung saan galing yon. "You look beautiful. Bagay sa'yo. Mas lalo kang gumanda." Mahina ngunit diretsong sabi ni Vivian. Tiningnan niya ang itsura sa salamin. "Hindi bagay?" Tumawa si Vivian. "Bagay nga sa'yo. Ang ganda mo." Tahimik siyang napayuko.
dahil hindi niya kayang tiisin ang paraan ng pagtitig ni Vivian. Maya-maya'y may inilabas itong cellphone. "Tingin ka rito," nakangiting sabi nito. Ano po?" Puno ng lambing ang boses nito. "Gusto kitang kuhanin ng picture. Sige na, tingin ka rito." Nanlaki agad ang mga mata ni Tere. Picture? Hindi sila pinapayagang magkaroon ng cellphone, maliban sa ilang lalaki sa samahan. At kahit minsan, hindi niya rin naisip na gusto niyang magkaroon. Pero ngayong may hawak si Vivian noon habang nakatingin sa kanya, parang may parte sa kanya na gustong makita ang sarili niya sa paraang nakikita siya nito. "Just one," malambing na sabi ni Vivian. Dahan-dahang napatingin si Tere rito. At nang marinig niya ang tunog ng kamera sa cellphone nito, hindi niya maintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Tipid siyang napangiti. Pagkatapos noon, agad niyang pinunasan ng lipstick gamit ang panyo. Mabilis niyang ginawa yon. Natatakot siyang may makahuli. Ngunit bago niya isinara ang lipstick, saglit niya yung tinitigan. At kahit alam niyang bawal, tahimik niya pa rin yung itinago sa bulsa ng kanyang bestida. Gabing-gabi na nang matapos ang pagtitipon sa main hall. Masakit na ang likod ni Tere sa buong araw na pagtayo, pag-aasikaso ng pagkain at paulit-ulit na pagngiti sa mga bago nilang akay. Mabigat din ang ulo niya dahil sa ingay ng mga tao at paulit-ulit na bili ng elders na siguraduhing maayos ang kilos ng bawat babae sa samahan. Ngunit higit sa lahat, pagod ang isip ni Tere. Dahil habang tumatagal ang mga araw na kasama niya si Vivian, mas maraming bagay ang pumapasok sa isip niya na hindi niya dati pinapayagang manatili. Mga tanong, pagdududa, at mga bagay na matagal niyang pinipilit patahimikin simula noong bata pa siya. Tahimik siyang naglakad pa uwi sa bahay nila habang hawak ang maliit na lampara. Madilim ang daan at halos wala ng tao sa paligid dahil karamihan ay nagpapahinga na. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, nadatnan niya si Gabriel na nakaupo sa gilid ng kama. Kaya nag-asikaso na lang muna siya at naghanda sa pagtulog. Kaso paghiga niya pa lang, bigla siyang hinalikan ni Gabriel pababa sa leeg. "Lumapit ka rito," bulong pa ng kanyang asawa. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Tere. Pagod na pagod siya. Pakiramdam niya ay lalagnatin siya anumang oras. At sa paraan ng pagkakaupo ni Gabriel, alam niya na agad kung ano ang gusto nito. "Gabriel," mahina niyang reklamo. "Masama ang pakiramdam ko?" Hinigpitan nito ang hawak sa kanya. "Tere, asawa mo ako. Hindi mo ko pwedeng tanggihan sa mga ganito." Napapikit si Tere. Parang may malamig na bagay na bumalot sa sikmura niya. Minsan iniisip niya kung bakit kahit mag-asawa sila, pakiramdam niya ay kailangan pa rin niyang matakot. "Pagod lang talaga ako. Sa ibang araw na lang, Gabriel," halos pabulong niyang sabi. Buong araw po akong..." Bigla siyang natigilan nang maramdaman ang malakas na sampal sa pisngi niya. Napahawak agad siya sa mukha. Umalingaw-ngaw sa tenga niya ang tunog nun. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin kay Gabriel. Hindi siya agad nakapagsalita. Napasinghap na lang siya nang idiin nito sa kama ang kanyang mga kamay. "Palagi ka ng ganyan itong mga nakaraang araw," mariing sabi nito. "Kanino mo natututunan ang pagsagot?" Mabilis na umiling si Tere. Hindi ako sumasagot. Sinasabi ko lang na pagod ako dahil marami akong ginawa." "Kung ano-anong iniisip mo." Mas lalo siya nitong diniin sa kama. "Bilang asawa, tungkulin mong pagsilbihan ako. Ephesians chapter 5 verse 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa na gaya ng sa Panginoon." Nanubig ang mga mata ni Tere. Paano naging tama ang salita ng Diyos kung nasasaktan siya ng ganoon? May parte sa kanya na gustong magalit. Masakit ang pisngi niya. Masakit din ang dibdib sa mga ginagawa ng asawa. Ngunit kasabay nun, naririnig niya rin sa isip ang paulit-ulit na turo ng elders noon pa man. Ang babae ay dapat nagpapasakop sa lalaki. Ang mabuting asawa ay marunong sumunod. Ang pagtanggi ay kasalanan. Kaya kahit nanginginig siya, hindi na siya nagsalita pa. Tahimik na lang siyang humiga nang pumatong si Gabriel. At tulad ng palaging nangyayari,
Mabilis lang at wala man lang lambing. Parang may ginagawa lang itong tungkulin na kailangang matapos. Pagkatapos nun, mabilis ding humiga si Gabriel na parang walang nangyari. At ilang minuto lang, mahimbing na itong natutulog. Samantalang si Tere naman ay gising pa rin, tahimik siyang nakatitig sa kisame. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa sambahan para sa panalangin. Katabi niya si Gabriel habang nakayuko ang lahat. Tahimik na nagdadasal ang mga tao. At habang naririnig ni Tere ang mga dasal tungkol sa pagmamahal, kabutihan at kabanalan, hindi niya maiwasang maramdaman ang paninikip ng dibdib. Pagsapit ng hapon, inutusan siyang dalhan ng ilang dokumento si Vivian. Tahimik siyang kumatok sa pinto nito. "Come in!" Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad siyang natigilan. Nasa harap niya si Vivian. Hubad ang likod nito habang nakaharap sa salamin. Tila kalalabas lang ng paligo. Tanging panty lang ang nakabalot sa katawan habang sinusuklay ang basang buhok. Parang nawala ng hangin ang dibdib ni Tere. Pasensya na ho." Agad siyang umiwas ng tingin at napaatras. Ngunit natawa lang ng mahina si Vivian. "Relax," kalmado nitong sabi. "Pareho naman tayong babae kaya walang problema." Namula agad si Tere. Hindi niya alam kung saan titingin. Hindi siya sanay sa ganoon. Sa liwanag ng hirang, bawal makita ang katawan. Bawal maging komportable sa ganoong paraan. Laging may takip, laging may hiya, kahit pa kapwa babae. "Ilapag mo lang dyan." Lumapit si Vivian sa kama, habang walang kaabog-abog na kumukuha ng damit. "Para kang nakakita ng multo, you always look guilty. Kahit wala kang ginagawang mali, parang lagi ka nalang nakokonsensya." Nang makapagbihis, naupo si Vivian sa harap ng maliit na salamin at naglabas ng makeup. Napatingin si Tere. Hindi niya maiwasang mausisa na naman. Napansin niya ni Vivian at bahagyang umiti. "Curious ka ulit? Ginagamit mo ba ang binigay ko sa iyong lipstick?" Mabilis siyang napailing. Hindi, tinapon ko na." "Sinungaling ka?" Napakagatlabi si Tere. Tahimik niyang pinanood habang naglalagay ito ng lipstick, pulbos at kung ano-ano pa. Simple lang ang galaw nito, ngunit parang nagbabago agad ang dating ni Vivian. "Halika nga rito," paanyaya nito. "Try natin, aayusan kita." Nanlaki agad ang mata ni Tere. "Hindi pwede, bawal sa amin." "At sumasang-ayon ka ba dyan? Ano bang masama sa makeup?" Natigilan si Tere. Hindi niya agad masagot. Dahil ngayon lang may direktang nagtanong sa kanya kung sang-ayon ba siya sa mga bawal sa buhay nila. Hindi kasi yun mahalaga noon. Ang mahalaga lang ay sumunod siya. "Hindi ko alam, Vivian. Ang alam ko lang kailangan kong sumunod." Bahagyang lumambot ang tingin ni Vivian. "Exactly. Yan lang ang alam mo. Para lang kayong nilalagay sa maliit na kahon. Hindi ka ba nababother? Nakikurious sa kaya pang i-offer ng mundo sa ating mga tao? Hindi naman siguro ginawa ng Diyos ang mundo para limitahan ang sarili mo sa mga sinabi sa'yo. Ang nagsabi sa'yong sumunod, Diyos ba siya? Siya ba mismo ang nagsabi sa'yo? Hindi ba tinatawag ninyo lang din na elders dito? Siguro nagtataka ka kung bakit hindi kita kine-question. Pero kapag may nararamdaman kang mali at sumasamba kayo, hindi ba pwedeng magduda ka rin? Kaya halika na, subukan mo lang. Walang masama rito. Mas may masama pa. Pero hindi sila napaparusahan. Pero ikaw, titiisin mong hindi gawin ito kasi naniniwala kayong masama?" Nagpahila na lang siya kay Vivian. Tahimik na nakaupo si Tere. Habang marahang nilalagyan siya nito ng makeup. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay may ginagawa siyang kasalanan. Pero kasabay nun, may kakaibang saya rin siyang nararamdaman. "Masaya ka ba talaga rito?" Biglang tanong ni Vivian habang inaayos ang buhok niya. Parang tumigil ang oras. Napatingin si Tere sa sarili niya sa salamin. Halos hindi niya makilala ang sarili. Mas buhay ang mukha niya at mas maliwanag. "Hindi ko alam." Pag-amin ni Tere. "Masaya ako na hindi kami gaanong naghihirap at kasama ko ang anak ko. Pero may mga tanong din ako na kahit ang elders hindi masagot ng maayos." Mahina ang boses niya. At habang sinasabi niya yon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Tere. Dahil baka yon ang unang beses na naging tapat siya sa kanyang sarili.
Kung kailangan mong ibilanggo ang sarili mo para matawag na mabuti, sigurado ka bang kabutihan pa rin yun? Mahinahong tanong ni Vivian. Kina-question na naman ang paniniwala na mayroon siya. Napababa ng tingin si Tere. May guilt agad na gumagapang sa dibdib niya. Pakiramdam niya, nagkakasala siya sa simpleng pakikinig at simpleng pag-iisip. Biglang kumatok si Gabriel. Vivian, nandyan bang asawa ko? Sumagot si Vivian habang nakatingin sa kanya. Oo, nandito ang asawa mo. Tara, nandyan ka ba? Boses ulit ni Gabriel. Naniga siya at agad na tumayo. Oo, nandito ako. Lalabas na, wait lang. Sige, sumunod ka sa labas. Kailangan nating puntahan si Tita Celeste. Mabilis niyang pinunasan ng lipstick sa labi niya habang nanginginig ang kamay. Tinanggal niya ang makeup. Nakita siya ni Vivian na natataranta, kaya tinulungan na siya nito gamit ang wet wipes. Hindi na maulit, mabilis niyang sabi kay Vivian. Bawal talaga ito. Tahimik lang siyang pinanood ni Vivian habang nagpupunas. Walang pangungutya at hindi rin siya pinilit. Ngunit parang may lungkot sa mga mata nito. Huminga ng malalim si Tere bago lumabas ng silid. Kinabukasan, mas magaan ang panahon. Naglalakad siya kasama sina Vivian at Nika palabas ng compound. Hindi niya alam kung bakit pumayag siya, pero gusto niya talagang makalabas. Siguro dahil sinabi ni Vivian na sandali lang naman sila. At ang alam ng mga kasama niya, para yon sa mga kailangan ni Vivian para sa inaasikaso nito. Sure ka bang okay lang ito? Mahina niyang tanong habang kinakabahan na sinusulyapan ang paligid. Nasa loob sila ng sasakyan ni Vivian. Malamig ang aircon at may mahinang music na tumutugtog mula sa speakers. Hindi sanay si Tere sa ganoong tunog. Pinagbabawalan silang makinig ng music na hindi tungkol sa Diyos at pagsamba. Oo, nagpapasama ako at kailangan naman sa susunod na ipapatayo ninyong simbahan. Sagot ni Vivian habang nakatingin sa kalsada. Isipin mo na lang na para sasamahan niyo ang pagsama ninyo sa akin. May good purpose. Saka anong pinagkaiba ko sa mga matataas na tao at mga taong may katungkulan sa pamahalaan ang nagdo-donate sa inyo? Don't worry, hindi sila magagalit. Ako ang bahala. Ililibre ko rin kayo. Kapag nalaman ng asawa ko, napailing si Vivian. Hindi pag-aari ng asawa mo ang bawat segundo ng buhay mo, Tere. Tandaan mo sana yan. Natahimik na lang si Tere. Napatingin siya sa anak niyang namamanghana sa mga nakikita sa labas ng bayan. Pwede naman silang lumabas. Gayunpaman, hindi sila pwedeng masyadong maki-engage sa mga gawaing makamundo. Yun din ang unang beses na lumabas sila ni Nika ng community nila na hindi kasama si Gabriel. Kinakabahan lang siya kasi alam niyang may gagawin silang makamundo, lalo na at kasama si Vivian. Mama? Masayang sabi ni Nika mula sa likod. Malaya na maibulalas ang damdamin dahil wala si Gabriel na sumasaway. Ang dami naman pong makikita rito. Napalingon si Tere sa labas ng bintana. Kabilang bayan yon. Mas buhay kaysa sa lugar nila. May mga estudyanteng nagtatawanan sa gilid ng kalsada. Mga magkasintahang naglalakad habang magkahawak kamay. At mga taong parang walang iniisip kundi kung saan susunod na pupunta. Please, huwag kang matakot. Mahinang sabi ni Vivian habang pinaparada ang sasakyan. Hindi kasalanang maging masaya. Unti-unting ngumiti si Tere. Huwag mong sasabihin sa asawa ko. Napangiti na lang din si Vivian. Oo naman. There, mas bagay sa iyan. Mas gumaganda ka kapag masaya at nakangiti. Mabilis na umiwas ng tingin si Tere. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may init na kumakalat sa mukha niya. Dinala sila ni Vivian sa isang sikat na fast food restaurant na may playground. Tuwang-tuwa ang anak niya. Gayun din siya lalo na nang kumain sila. Natatawa na lang din sa Vivian sa reaksyon nilang sobrang inosente. Kahit ganito, hindi kayo hinahayaang kumain? Tanong ni Vivian. Umiling si Tere. Ayaw ni Gabriel, hindi raw healthy at dapat iniingatan namin ang mga katawan namin kasi regalo ng Diyos sa amin. Napairap si Vivian. Kumain ka pa. Masarap yan. Minsan hindi ko na alam kung para saan pang pinaniniwalaan ninyo. Habang kumakain, nagulat si Tere nang punasan ni Vivian ang amos sa gilid ng kanyang labi. Tinanggal nito ang sauce doon gamit ang hinlalaki. Nang magkatinginan sila,
Pareho silang nailang na dalawa. Tinigil ni Vivian ang ginagawa at sumubo ng fries. May amos ka? Tinanggal ko lang. Para ka kasing batang kumain. Halos mabingi si Tere sa tunog ng mga makina at tawanan ng ilang tao. Mama! Sigaw ni Nika habang hinihila siya sa paloob. Ang saya po rito? Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matatawa. Pakiramdam niya ay bata siyang unang beses nakakita ng ganoong lugar. Habang si Vivian naman, natatawa lang habang pinapanood sila. Subukan mo, sabi nito habang inaabot sa kanya ang token. Umawang ang bibig niya. Ako? Oo, sige na. Marami akong binaling tokens. Maglaro kayong dalawa. Pinaasikaso ko na sa ibang mga papeles kaya pwede tayong magtagal. Napailing si Tere, ngunit maya-maya'y sinubukan niya rin. At nang manalo siya sa simpleng laro, hindi niya napigilang matawa ng malakas. Pareho silang tumatawa ng anak niya. At nang mapatingin siya kay Vivian, nakita niyang nakatingin ito sa kanya ng tahimik. Mukhang mas masaya ka kung ganito ang buhay ninyo ng anak mo. Mahina nitong sabi. Biglang umiwas ng tingin si Tere. Ayaw niyang aminin pero nagugustuhan niya nga ang ganoong buhay. Ngunit pagbalik nila sa compound, agad nawala ang gaan ng pakiramdam niya. Dahil nadatna niya si Gabriel sa labas ng bahay. Nakatayo ito at nag-aabang na sa kanila. Wala itong sinabi pero kinagabihan. Doon na siya kinumpronta ng kanyang asawa. Saan kayo nagpunta? Bakit kayo natagalan? Sabi niyo may aasikasuhin lang kayo. Sunod-sunod na tanong ni Gabriel. May inasikaso lang si Vivian. Sabi mo, samahan namin siya. Tumaas ang mga kilay nito. Hanggang gabi. Napayuko si Tere. Biglang bumalik lahat ng takot niya. Kahit itanong mo pa sa kanya, natagalan talaga siya kaya natagalan kami ng uwi. Nagulat siya nang bigla nitong ibinato sa kanyang harapan ang lipstick na bigay ni Vivian. Ano yan kung ganun? Nagpapa-impluwensya ka sa kanya? Sinabi ko nang kahit nandito siya sa atin, hindi ka dapat naaakit sa mga bagay na makamundo. Hindi ba? Ano to? Kinuha mo mula sa kanya? Hindi siya makasagot. Ayaw niyang ipahamak si Vivian. Ang bait nito sa kanila ni Nika. Pinaranas ang mga bagay na hindi pa nila nararanasan. Hindi niya ito ilalaglag. Pasensya na, hindi na mauulit. Mahinang sabi ni Tere. Bigla siya nitong hinila patayo. Napasinghap siya ng malakas nang isandal siya ni Gabriel sa pader. Akala mo ba hindi kita kayang disiplinahin? Madiing bulong nito. Lipstick? Para saan? Sino nga akitin mo? Mangangalunya ka? Ano, magiging makasalanan ka na? Gabriel, pakiusap. Hindi siya pinakinggan ng kanyang asawa. Galit na naman ito. Mabilis nitong itinaas ang palda niya na parang wala siyang dignidad. Na parang wala siyang pakiramdam. At habang marahas siyang ginagamit ng asawa bilang parusa, nakatitig lang si Teresa dingding. Pagkatapos nun, itinulak siya nito sa maliit na silid sa likod ng bahay. May lumang banig at inabot sa kanya ang Bible. Magnilay-nilay ka, malamig nitong sabi. Wala kang pagkain o tubig hanggang magsisi ka. Pakiusap, nanginginig niyang sabi. Bakit mo ba ginagawa ito? Wala nga akong ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Nakita ko ang lipstick sa mga gamit mo. Makasalanan ka. Hindi ka matatanggap ng Diyos. Gusto mo bang matulad sa mga kasapi natin na tumiwalag? Kinapitan na sila ng mga demonyo. Kaya umayos ka kung gusto mo pa kaming makasama. Hindi mo muna makikita ang anak mo hanggat hindi ka nagsisisi sa mga kasalanan mo. Tahimik na lang na napaupo si Teresa sa hig nang umalis si Gabriel. Naluluha siya habang tinitingnan ang Bible. Lumipas ang ilang oras hanggang sa makarinig siya ng mahinang katok. Tere! Tawag ni Vivian sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto. Ano ginagawa mo rito? Baka makita ka ng asawa ko. Nilak niya ako rito kasi nakita niyang binigay mong lipstick. Sinabi ko na lang na kinuha ko para hindi ka na madamay. Tere, hindi tama to. Napapikit siya at huminga ng malalim. Umalis ka na lang dito. Sumama ka na lang sa akin. Leave this place. Mariing sabi ni Vivian. Hindi ito normal. Napailing siya kaagad. Hindi pwede. Sinasaktan ka ng asawa mo. Alam kong sinasaktan ka niya. Giit pa ni Vivian. Asawa mo siya pero hindi yun nagbibigay sa kanya ng karapatan para saktan ka. Imulat mong mga mata mo. Please,
Mali itong pananampalataya nyo. Mga baluktot ang paniniwala ng mga kasapi ng samahan ninyo. Tahimik na nanginginig si Tere. Dahil bawat salitang sinasabi ni Vivian ay parang unti-unting sumisira sa mga bagay na buong buhay niyang pinanghawakan. Kasalanan po itong ginagawa natin, mahina niyang sabi. Hindi kasalanan na magsalita kung alam mong may mali, Tere. Hindi ka masaya rito, hindi ba? Nagdududa ka na rin kung bakit kayo ganito. At least, think about yourself for once, mahinang sabi ni Vivian. Hindi ka pag-aari ng kahit na sino, kahit asawa mo pa yan. Biglang may takot na sumabog sa dibdib ni Tere. Parang bawal na bawal marinig ang mga salitang yon. Umalis ka na lang, umiiyak niyang bulong. Magsisisi ka sa ginagawa mo. Tahimik na sa labas. At maya-maya, narinig niyang lumayo ang mga yabag ni Vivian. Napaiyak palalo si Tere. Hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil may parte sa kanya na gustong maniwala rito. Pagkatapos ng ilang araw na pananahimik at pagninilay na ipinagawa sa kanya ni Gabriel, unti-unti ring bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Tere. Alalahanin mo lagi, sabi ni Gabriel habang nag-aayos ng kuwelyo sa harap ng salamin. Madaling maligaw ang babae kapag masyadong maraming impluwensya. Hindi lahat ng tao ay dapat pinakikinggan. Lalo na yung mga walang takot sa Diyos. Simula noon, sinadya niyang umiwas kay Vivian. Kapag may ipapagawa ito, ibang babae ang pinapakiusapan niya kung maaari. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway ng bahay, mabilis siyang yumuyuko at aalis. Kapag nagsasalita ito, hindi na siya masyadong tumitingin. At sa bawat paglayo niya, pilit niyang inuulit sa isip na tama yon, na hindi mabuti ang impluwensya ni Vivian, na masyado siyang pinapaisip. Pero kahit paulit-ulit niya yung sabihin sa sarili, hindi niya maiwasang mapansin ang lungkot sa mukha ni Vivian. Isang hapon, habang inaayos ni Tere ang mga dokumento sa opisina ng sambahan, tahimik na pumasok si Vivian. Agad bumilis ang tibok ng puso niya, ngunit hindi siya tumingin dito. Iniiwasan mo ko? Diretso agad na sabi nito. Tahimik na nagpatuloy si Tere sa pagsusulat. Busy lang ako. Really? Mahina, ngunit may pait ang tawa nito. Kahit tingnan ako, hindi mo magawa. Napahigpit ang hawak ni Tere sa ballpen. Ayaw niyang makipag-usap ng matagal dito. Mas mabuting ganito na lang tayo. Nagagalit ang asawa ko at hindi ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Matagal na katahimikan ang sumunod. At kahit hindi siya tumitingin, ramdam niyang nakatingin lang si Vivian sa kanya. Tinatakot ba kita ng husto dahil lang pinamulat ko lahat sa'yo? Napapikit si Tere. Oo, takot ako kasi hindi ito ang kinalakihan ko. Marahang napabuntong hininga si Vivian. Hindi ko kailanman ginustong sirain ang buhay mo. Gusto ko lang na mamulat ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Wala nang sinabi si Vivian pagkatapos nun. Tahimik lang itong umalis at hindi maintindihan ni Tere kung bakit parang may mabigat na bagay na naiwan sa loob ng dibdib niya matapos marinig ang pagsara ng pinto. Lumipas ang mga araw habang pilit niyang ibinabalik ang sarili sa dating buhay. May bagong bagay namang nagsimulang gumulo sa isip niya. Napapansin niyang mas madalas si Gabriel na wala sa bahay dahil abala sa training bilang susunod na mamumuno sa samahan. Maraming meeting, lakad at usapan kasama ang elders. Ngunit bukod doon, parang may nagbago rin dito. Mas malamig at tahimik ang kanyang asawa. Noong una, sinabi lang ni Teresa sa sarili niya na busy lang ito. Mahalagang tao na kasi si Gabriel ngayon. Natural lang siguro na marami itong iniisip. Pero isang gabi, habang naghahatid siya ng tsaa sa conference hall, bigla siyang natigilan sa may pinto. Naroon si Gabriel kasama si Vivian. Magkatapat ang mga ito habang nag-uusap. Hindi naririnig ni Tere ang sinasabi nila dahil medyo malayo ang mga ito. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang paraan ng pagtitig ng mga ito sa isa't isa. Ano ba tong nararamdaman ko? Tanong niya pagbalik sa kusina. Kung ano-ano na lang ang iniisip ko, nag-overthink lang ako. Pero may isang beses na nakita niya sa opisina na halos maghalikan na ang dalawa. Hindi niya alam kung mali ba siya nang nakita o tama ang hinala niya. Eto ng pagkain ninyo,
Mahinang sabi ni Tere. Napatingin kay Vivian na hindi makatingin sa kanya. Kaya pakiramdam niya, may ginagawa talagang pagtataksil ang mga ito. Ngumiti si Gabriel at kinuha ang pagkain. Sige, salamat dito. Alis ka na. May pag-uusapan pa kami. Sige. Sambit na lang ni Tere bago lumabas. Pero ang isip niya, punong-puno na talaga ng pagdududa. Isang hapon, hindi na niya kinaya. Nakita niya si Vivian sa likod ng bahay. Mag-isang nakaupo habang may hawak na sigarilyo at sunod-sunod na bumuga ng usok. Tahimik siyang lumapit. At bago pa siya makapag-isip, inilabas niya lahat ng kanyang pagdududa. Bakit mo ginagawa to? Napalingon agad si Vivian. Agad na pinatay ang sigarilyo. Medyo nabuhayan pa ng kausapin niya. Tere, nanubig na ang kanyang mga mata. Bakit mo inaakit ang asawa ko? Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Ano? Huwag ka nang magpanggap. Nanginginig ang boses ni Tere, ngunit pilit niya yung pinatatatag. Napapansin ko kung paano kayo magtinginan. Simula nang dumating ka, nagbago siya. Galit na siya sa akin palagi. At ikaw sinasadya mo kong hilahin sa mga gawaing makamundo. Kasi gusto mong magkasira kami ng asawa ko. At ngayong nayayanig ang pagsasama namin. Pagkakataon mo na. Hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan. Pero wag mo kong gawing timang. Tahimik lang si Vivian habang nakatingin sa kanya. At mas lalong sumikip ang dibdib ni Tere dahil bakit parang nasasaktan ang mukha nito. Sa tingin mo ba talaga gusto ko si Gabriel? Diretso nitong tanong. At ano pa bang ibang dahilan? Halos pabulong niyang sagot. Hinihikayat mo ako sa mga gawain na bawal sa akin. Taliwas sa pananampalataya namin. Ngayon umiiwas ka at nakikipaglapit sa asawa ko. Humakbang si Vivian papalapit. Pero agad siyang napaatras. Anong gusto mong gawin ko, Tere? Umiiwas ako kasi umiiwas ka? Hindi ka komportable sa akin kaya lumalayo na rin ako. Wala akong pakialam kay Gabriel. Nararamdaman mo lang ang mahalaga sa akin. Hindi, sinungaling ka. Mariin niyang sabi rito. Tigilan mo na kami. Huwag mong akitin ang asawa ko at huwag mo akong sirain. Asawa ko si Gabriel. Hindi, ikaw ang gusto ko, Tere. Putol ni Vivian sa mga gusto niya pa sanang sabihin. Parang tumigil ang mundo ni Tere. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Mali yun para sa kanya. Ayaw yun ng Diyos. Nababaliw ka na ba? Ano? Nababaliw ako kasi nagkakagusto ako sa babae rin? Anong gagawin ko? Hindi ko maintindihan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Vivian. Pero ikaw ang hinahanap ko palagi. Ikaw ang iniisip ko. Kaya insulto sa akin na sabihin mong gusto ko si Gabriel. Kasi ikaw naman talaga ang gusto ko. Nanlaki ang mata ni Tere. Dahan-dahan siyang umatras. Kasalanan yan. Bukod dyan may asawa ko. Tere. Nangilid ang mga luha ni Tere. Manahimik ka. Leviticus chapter 18 verse 22. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki na gaya ng pagsiping sa babae. Karumal-dumal yon. Tumulo ang mga luha ni Vivian. Pero patuloy pa rin si Tere. Exodus chapter 20 verse 17. Huwag mong pagnanasaan ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iyong kapwa. Mapait na tumawa si Vivian. Kung ganon, sa impyerno ba ako babagsak? Kayo sa langit ba kayo? Baka kapag nalaman mo kung gaano kasama ang lahat ng meron kayo rito, magbago ang tingin mo. Mas lalong naluha si Tere. Hindi dapat pinagdududahan yon. Ayaw niyang makinig dito. Para sa kanya, buong pagkatao ni Vivian ay isang kasalanan sa Diyos. Hindi ko naman piniling maramdaman to, mahina nitong sabi. Ngunit mas lalo lamang natakot si Tere. Tinalikuran niya ito at mas piniling tumakbo palayo sa damdaming yon. Pagkatapos ng pag-amin ni Vivian, halos hindi na mapakali si Tere sa tuwing makikita niya ito sa paligid ng compound. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway, mabilis siyang umiikot sa ibang daan. Kapag nasa dining hall si Vivian, mas pinipili niyang kumain sa kusina kasama ang ibang babae. At kahit sa panalangin, pilit niyang iniiwas ang tingin upang hindi magtagpo ang mga mata nila. Pakiramdam kasi ni Tere, may malaking kasalanang nakasulat sa noo niya. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng halaman, narinig niya ang mahinang yabag. Agad siyang kinabahan. At nang lumingon siya ay naroon si Vivian. Tere, pwede ba tayong mag-usap? Umiwas agad siya ng tingin. Huwag na siguro, mas mabuting huwag na tayong mag-usap.
Please. Mahina ang boses ni Vivian at sinubukan siyang hawakan pero agad siyang umatras. Hindi ko na uulitin. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Tere dahil sa paraan ng pagsasalita nito para itong humihingi ng tawad sa isang bagay na hindi rin ito maintindihan. At hindi kita pipilitin sa kahit na ano, dagdag ni Vivian. I'm sorry kung natakot ka. Hindi nakasagot si Tere. Pero habang nakatingin siya kay Vivian, bigla niyang naisip na katulad niya rin pala ito. Nalilito, pinipigilan ang sarili, at marahil ay natatakot din. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, pinapatawad na kita, basta huwag mo nalang ulitin yon. Halatang nabawasan ang bigat sa mukha ni Vivian. Thank you. Simula noon, unti-unti silang naging magkasama ulit. Hindi tulad ng dati na sobrang lapit at magaan agad ang usapan nila. Ngayon parang pareho silang maingat. Ngunit habang tumatagal, bumabalik din ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Paano ka napunta rito? Tanong minsan ni Vivian habang magkatabi silang nakaupo sa lumang bench. Tahimik na pinagmasdan ni Tere ang mga puno sa harap nila. Naulila ako nung bata pa ako. Bahagyang nagbago ang tingin ni Vivian. Ilang taon ka noon? 6 years old, inampon ako ng pamilya ni Sister Lorna. Napayuko siya. Miyembro rin sila rito. Dito na umikot lahat. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral. Dito ako tinuruan kung paano maging mabuting babae. Napakagatlabi si Vivian. May iba ka ba na gustong gawin na hindi dinidikta ng mga taong nakapaligid sa'yo dito? Hindi agad siya nakasagot dahil hindi niya alam. Hindi siya naturuang mangarap. Basta bata pa lang siya, nakaplano na kung sino siya dapat. Maging mabait, mahinhin, masunurin, maging asawa at maging ina. I hate this place, biglang usal ni Vivian. Nagulat si Tere. Vivian, I'm sorry. Huminga ito ng malalim. Pero sa tuwing kinikwento mong buhay mo, mas lalo akong nagagalit. Dahil pinaniwala kanila na dapat kang magpasalamat na kontrolado ka. At alam kong hindi lang ikaw ang namamanipula nila ng ganito. Dinipensahan niya na lang kahit bahagya siyang nayanig sa mga sinabi nito. Hindi naman lahat ay masama rito. Maya-maya, habang sabay silang tumatayo mula sa bench, aksidenteng nagdikit ang kamay nila. Ngunit sa halip na agad bumitaw, nanatili roon si Vivian. Mainit ang palad nito at biglang parang bumagal ang lahat para kay Tere. Hanggang siya mismo ang unang umiwas. Pasensya na, usal ni Vivian sa kanya pero may lungkot na naman sa mga mata nito. Ang gabi na nang humiga si Tere katabi ni Gabriel. Habang nakahiga siya, hindi mawala sa isip niya ang nangyari kanina. Hinaplos niya ang kamay na nahawakan ni Vivian kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Tere! Tawag ng kanyang asawa. Napapitlag siya nang magsalita si Gabriel. Bakit? Nagiging malapit ka na ulit kay Vivian. Mabait naman siya, nakita ko naman yon. Pero huwag kang masyadong magpadala sa kanya. Masyado pa rin siyang makamundo. Hindi magandang impluwensya. Makasanlibutan yung babaeng yun. Matagal ko na siyang sinusubukang akayin sa liwanag ng hirang. Bahagyang nanlaki ang mata ni Tere. Ayaw niya? Umiling si Gabriel. Masyado siyang mapagmataas. Sayang, matalino pa naman. Ginagamit lang ang katalinuhan sa kabaluktutan. Kaya mag-ingat ka. Isang araw, nagsimula ang kaguluhan sa loob ng compound. Nasa communal hall si Tere noon, abala sa pagtitiklop ng mga puting tela para sa susunod na pagtitipon. Nang makarinig siya ng malakas na sigawan mula sa gitna ng plaza. Hindi normal yon. Sa liwanag ng hirang, bawal ang maingay, bawal ang eskandalo, kaya agad siyang kinabahan. Lumabas siya ng hall at nakita niyang nagtitipon ang mga tao sa paligid ng isang lalaki na nakalahod sa lupa. Isa ito sa mga miyembro ng samahan na may asawa at 2 anak. Tahimik lang ito dati. Madalas ay nasa likod ng sambahan kapag may gawain. Ngunit ngayon, duguan ang labi nito. At hawak ito ng 2 elder habang pilit na pinapayuko. Patawarin mo ako, Panginoon! Sigaw ni Elder Manuel habang nakapatong ang kamay sa ulo ni Ruben. Layuan mo ang tukso ng mundo! Napaatras ng bahagya si Tere. May mga babaeng umiiyak habang nagdadasal. May mga lalaking galit na nakatingin kay Ruben na parang isa itong maruming bagay. At si Ruben naman halos hindi na makatingin ng diretso.
Ayoko na. Paus nitong sabi. Pagod na ako. Biglang may malakas na sampal na dumapo sa mukha nito mula kay Elder Manuel. Demonyo nagsasalita sa'yo! Napasinghap si Tere. Parang may malamig na bagay na dumaan sa likod niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyong gawin. Hindi mo pwedeng talikuran ng liwanag. Sigaw pa ng isang elder. Kapag umalis ka, mapapahamak ang kaluluwa mo. Gusto ko lang huminga. Umiiyak ng sabi ni Ruben. Hindi ko na kaya. Ngunit walang nakinig. Sa halip, mas lumakas pa ang mga dasal at sigaw ng mga tao sa paligid. Parang may pinapalayas na halimaw ang mga ito kay Ruben. At habang pinapanood yon ni Tere, may kung anong mabigat na unti-unting lumulubog sa kanyang tiyan. Maya-maya, nakita niyang inilapit ng elder si Ruben sa gitna ng hall habang pilit itong pinapadapa sa sahig. May ilan pang lalaki na humahawak sa balikat nito, habang ang ibang miyembro naman ay umiiyak at nagdarasal ng malakas. Hindi na makagalaw si Tere, parang naninigas ang katawan niya habang pinapanood ang lahat. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya maintindihan kung nasa ng kabutihan sa ginagawa ng kanilang samahan. Kinagabihan, tahimik lang siyang naghahain ng hapunan para kay Gabriel. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang nakita niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang dugo sa labi ni Ruben. Gabriel, tawag ni Tere. Abala pa rin ito sa pagkain. Bakit kailangan saktan si Brother Ruben? Napatigil ng bahagya si Gabriel at agad kumabog ang dibdib ni Tere. Dahil sa liwanag ng hirang, delikadong magtanong ng ganoon. Hindi yun pananakit, malamig nitong sagot. Pero may dugo, sinasaktan siya ng mga elders. Mas mabuti nang masaktan ang laman kaysa mawala ang kaluluwa. Sinasaktan siya para mawala ang demonyong nananahan sa kanya. Paliwanag pa ni Gabriel. Mas lalong nagguluhan si Tere. Pero kung ayaw na talaga niya, bakit hindi na lang siya paalisin? Biglang bumigat ang tingin ni Gabriel sa kanya. At hayaan siyang mapunta sa makamundong mundo. Mas lalo siyang mapapahamak doon. Gusto niyang isama ang kanyang mag-iina pero ayaw nila. Hindi mo talaga maiintindihan. Madali talagang mawala ang pananampalataya mo. Nadidismaya ako sa iyo, Tere. Kapag umalis si Ruben, mawawala rin ang pamilya niya sa tamang landas. Kailangan mo maintindihan yon. Hindi niya makikita ang pamilya niya kapag umalis siya. Hanggat hindi siya nagsisisi. Ilan si Tere? Hindi ba masyadong malupit yon? Masyado ka ng maraming iniisip. Mababa ang boses ni Gabriel. Kaya ka nalilito. Magtiwala ka lang kasi ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Agad siyang napayuko. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mukha ni Ruben. Kung totoong pananampalataya ang lahat ng yon, bakit parang puro takot ang nararamdaman niya? Kinabukasan, naging maingay ulit sa compound. Dumating ang ilang sasakyan mula sa Maynila, kasama ang senador at ilang opisyal na tumatakbo sa pamahalaan. Halos lahat ng elders ay nakangiti, habang sinasalubong ang mga ito. May mga kamera, mga bantay at mga lalaking nakasuit na halatang mayayaman. At habang nakatayo si Tere sa gilid kasamang ibang babae, hindi niya maiwasang mapansin kung paano biglang naging magalang at maamo ang lahat sa mga bisitang yon. Kahit na dati, naririnig niyang pinag-uusapan ng ilang miyembro na sangkot daw sa korupsyon ang senador. Ngunit ngayong narito ito, parang banal talagang tingnan. Mga kapatid, malakas na sabi ni Elder Manuel sa lahat. Isa lamang ang partido na susuportahan natin ngayong eleksyon. Nagpalakpakan ang ilang miyembro, habang si Tere naman ay lalong naguluhan. Iisa lang? Ganito ba dapat? Narinig niyang binabanggit ng elders ang pangalan ng senador at ng mga kasama nito. Paulit-ulit na pinupuri ang mga donasyon at tulong ng mga ito sa simbahan. Maya-maya'y matapos umalis ng mga opisyal, kita niya si Vivian na tahimik na nakasandal sa poste sa likod ng hall. Mukha itong hindi masaya. Kumusta ka? Mahinang tanong ni Tere. Mukha kang pagod. Napalingon si Vivian at bahagyang natawa. Nandidiri lang. Those politicians, mga buwayang karamihan dyan. Nagulat si Tere. Pero boss mo yung senador. Exactly. Mapait ang ngiti ni Vivian. Kaya alam ko kung gaano sila kagaling magsinungaling. Hindi sila nagbibigay dahil mabuti sila. Nagbibigay sila para makuha ang kailangan nila sa inyong suporta. Ang mga taong tulad nila ay gumagamit ng relihiyon dahil mas madaling kontrole ng mga masunuring tao.
Kayong mga nagpapabulag sa sasabihin ng namumuno sa inyo. Parang may kung anong bumagsak sa sikmura ni Tere. Iyon din kasi ang tingin niya. Hindi niya alam kung bakit habang tumatagal, mas maraming bagay ang nagiging mali sa kanyang paningin. Isang gabi, hindi siya makatulog. Naisipan niyang magpahangin. Naglakad siya hanggang sa baybayin. At pagdating niya roon, nakita niya si Vivian. Hindi ka makatulog? Mahina nitong tanong. Napayakap si Tere sa sarili niya. Hindi, bawal akong lumabas pero gusto kong lumabas. Hindi rin magigising ang asawa ko dahil uminom siya ng gamot niya. Antok na antok ang side effects nun. Tumabi siya rito ngunit may kaunting distansya. Tahimik muna silang nakikinig sa alon. At habang nakatingin siya sa dagat, pakiramdam ni Tere ay pagod na siya. Vivian, lumingon ito sa kanya. Pakiramdam ko, hinigpitan niya ang hawak sa tela ng bestida niya. Hindi ko na kilalang sarili ko. Dati kasi sigurado naman ako sa lahat. Ngayon, hindi ko na alam kung alin ang tama. Hindi ko na alam kung bakit ako masaya o bakit ako nalulungkot. Unti-unting lumambot ang tingin ni Vivian sa kanya. Tere, natatakot ako. Napaluha siya. Kasi parang may mali na sa akin. Marahang lumapit si Vivian. Hinawakan nito ang mukha niya ng maingat. Walang mali sa'yo. Nanigas si Tere nang bigla siyang halikan ni Vivian. Parang tumigil ang mundo niya. Dapat itulak niya ito. Dapat umalis siya at sabihin niyang mali yun. Pero nang maramdaman niyang pagdampi ng labi ni Vivian, may kung anong bumigay sa loob niya. Nakakatakot man, tumugon si Tere. Tumugon siya pero sapat pa rin para maramdaman niya na may malaking kasalanan nangyari. Bigla siyang napaatras. Nanlaki ang mga mata niya habang hingal na hingal. Hindi, nanginginig niyang sabi. Hindi dapat. Mukhang nasaktan agad si Vivian. Tere, kasalanan to. Napaiyak siya habang umaatras. Diyos ko, sa pagkakataong yon, tumakbo na siya palayo. Pagdating niya sa bahay, agad siyang napasandal sa pinto habang umiiyak. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng katawan. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang labi niya na parang mabubura noon ang nangyari. Pero hindi yun nawala. Ramdam pa rin niya at alam niyang may mali sa kanya. Lumuhod si Tere sa sahig habang umiiyak. Taimtim siyang nanalangin. Pakiramdam niya ay sobrang dumi niya. Sobrang makasalanan. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Tere. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa dami ng iniisip. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari sa tabing dagat. Paulit-ulit siyang nagdasal sa isip. Humingi ng tawad at awa sa Diyos. Pero habang tumatagal, mas lalo lang niyang nararamdaman ang pagkalunod sa guilt. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Gabriel. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili. Nagpunta siya sa maliit na kusina at nagsali ng gatas sa baso. Nanginginig pa rin ang bahagya ang kamay niya habang iniinom yon. Diyos ko, mahina niyang bulong sa sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Pagkatapos nun, napahinto siya. May narinig siyang yabag sa labas. Kumunot ang noo ni Tere habang sumisilip sa bintana. Nanlaki agad ang mata niya nang makita si Lani. Sandali, saan siya pupunta? Ang dalagang si Lani, 17 taong gulang pa lang, payat at tahimik. Halos parang nakababatang kapatid na rin ang lahat sa samahan dahil ulila na ito at may 2 batang kapatid na inaalagaan. Hinila ito ng isang elder papunta sa bahay ni Elder Samuel. At kahit malayo, nakita ni Tere na umiiyak ito. Biglang sumikip ang dibdib niya. Ano yon? Anong gagawin nila kay Lani? Mabilis niyang inilapag ang baso at lumabas ng bahay. Masyado ng gabi para may ipagawa kay Lani. At may kakaiba sa paraan ng paghila rito ng elder. Habang naglalakad siya papalapit sa bahay ni Elder Samuel, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may malamig na bagay na gumagapang sa likod niya. Kakatok na sana siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Napasinghap siya sa gulat. Shh! Mahinang sambit ni Vivian. Nanlaki ang mata niya. Huwag ka maingay. Mariin itong sabi. Sumama ka sa akin. Bago pa siya makatanggi, mabilis siyang hinila ni Vivian sa likod ng bahay ni Elder Samuel.
Halos matisod si Tere habang pilit sumasabay. Ano bang ginagawa natin? Pabulong niyang tanong. Hindi sumagot si Vivian. Dinala siya nito sa gilid ng maliit na bintanang bahagyang nakabukas. At nang sumilip si Tere, parang tumigil ang mundo niya. Sa loob ng silid, naroon ang senador kasama sina Elder Samuel at Lani na umiiyak. May hawak na baso ang senador habang pilit pinapainom si Lani ng alak. Please po, narinig niyang umiiyak na sabi ng dalaga. Ayoko na po. Tumigil ka nga, natatawang sabi ng senador. Ang arte mo. Inumin mo to para ganahan ka. Bukas wala kang gaanong maaalala sa gagawin natin. Magiging okay din ang lahat, iha. Nanginginig si Tere habang nakatingin. Hindi siya makapaniwala. At maya-maya nakita niyang hinawakan ni Elder Samuel ang baba ni Lani habang pilit itong pinapahiga sa kama. Nanlaki ang mata ni Tere. Hindi. Bigla niyang nakita ang senador na naghuhubad ng sinturon. Doon tuluyang nabasag ang mundo niya. Mabilis siyang napaatras. Napahawak siya sa bibig upang pigilan ang pagsigaw. Hindi, nanginginig niyang bulong. Hindi, kailangan nating iligtas si Lani. Bigla siyang hinila ni Vivian palayo sa bintana. Ngunit nagpumigla siya kaagad. Kailangan natin siyang tulungan. Umiiyak niyang sabi. Vivian, si Lani. Tere, mahigpit siyang hinawakan ni Vivian sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin. Nandun si Lani. Tuluyan ang bumagsak ang luha niya. May ginagawa sila. Alam ko, pero kapag nagpumilit tayo, baka idamay niya tayo. Nakapalibot ang security ng senador. Kapag nanggulo tayo sa ginagawa nila, baka mas lalo lang din mapahamak si Lani. Parang may kung anong mas lalong dumurog sa dibdib ni Tere nang marinig yun. Mas lalo na lang siyang napaiyak dahil wala siyang magawa para tulungan si Lani. Hindi pwedeng susugod na lang tayo, madiing sabi ni Vivian. Kapag nagkamali tayo, baka hindi na makalabas ng buhay si Lani o tayong dalawa. Ipadispatcha tayo ng walang nakakaalam. Isipin mo ang sarili mo, ang anak mo. Hindi siya pwedeng mabuhay sa ganitong mundo. Baka maging biktima rin siya. Natigilan si Tere, parang may malamig na kutsilyong tumarak sa kanyang tiyan. Anong ibig mong sabihin? Nakita ni Tere ang galit sa mga mata nito. Hindi si Lani ang una. Nanlaki ang mata ni Tere. Hindi, may iba pa. Nalaman ko na may iba pa. Hindi ka ba nagtataka sa mga nawala sa inyo noon na kasapi ninyo dito? Mostly babae pa. Tere, hindi tumakas ang mga yon. Hindi tumiwalag. May ginawa lang sila kaya hindi na nakabalik. Parang nawala ng lakas ang tuhod ni Tere. Naalala niya ang ilang babaeng bigla na lang nawala sa samahan noon. Sinasabing tumalikod sa Diyos, tumiwalag at makasalanan. Si Mira, mahina ngunit madiing sabi ni Vivian. Si Elsie, si Ruth, si Vina, napaatras si Tere. Kilala niya ang mga pangalang yon. Mga babaeng sinasabing tumakas noon. Mga tumiwalag sila. Mapait na ngumiti si Vivian. Yon ang sinabi sa inyo. Tinangka nilang tumakas pero nahuli sila. Patay na sila, Tere. Parang may malaking bagay na bumagsak sa ulo niya. Hindi totoo yan. Hindi pwede, mabubuting tao ang elders. Mga lingkod sila ng Diyos. Hindi sila... Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang mga nakita natin? Paano ang ginagawa sa mga tao sa inyo kapag gusto nilang umalis? Huwag kang magbulag-bulagan, Tere. Matagal nang baluktot ang paniniwala ng mga tao rito. Ginagamit lang kayo at ang Diyos para pasunurin kayo sa pansarili nilang interes. Kailangan mong makinig sa akin kung gusto mong makaalis dito at mailigtas ang anak mo. Unti-unting nagdilim ang lahat ng pinaniniwalaan ni Tere. Napaupo siya sa lupa habang umiiyak. Hindi niya kaya. Hindi niya maintindihan. Bakit? Nanginginig niyang sabi. Bakit nila ginagawa to? Tahimik na lumuhod si Vivian sa harap niya. Dahil ang mga taong tulad nila ay wala talagang pakialam sa Diyos. Kinokontrol lang nila kayo kasi may kapangyarihan sila kapag ganun. Humagulgol si Tere habang yakap ang sarili. Paano si Lani? Bukas, huminga ng malalim si Vivian. Makakatakas siya pati ang mga kapatid niya. Kinausap ko na siya. Dapat ngayon pero hindi ko nagawa dahil biglang dumating si Senador. Pero gustong-gusto na nilang tumakas dito. Bahagyang humigpit ang yakap ni Vivian sa kanya.
At pagkatapos ikaw naman, parang tumigil ang puso ni Tere. Ako? Hindi ka ligtas dito. Sobrang inosente mo para sa lahat ng bagay na to. Tumingin ka sa akin. Hinawakan ni Vivian ang mukha niya. Marami ka pang hindi alam tungkol sa samahan ninyo. Kaya kailangan nating maging maingat. Kapag nakalabas na kayo ni Nika, saka ko ilalabas lahat. Kulang pa kasi ako sa ebidensya. Hindi lang elders ang kalaban dito. Napasinghap si Tere. Pati mga may katungkulan sa pamahalaan, mga pulis, pati ang mga taong binabayaran para manahimik. May isang taong pinagkakatiwalaan ako sa Maynila na tumutulong sa akin. Pumunta ako rito para maging espiya, magmanman at maghanap ng ebidensya. Umawang ang kanyang bibig. Hindi niya ma-imagine na ganun kalalim ang lahat. Bakit? Napaluha siya ulit. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, Vivian? Alam mong mapapahama ka. Malungkot itong umiti. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ako si Patty. Nanlaki ang kanyang mga mata. Patty? Naalala niya ang isang batang babae noon. Payat, madaldal, at laging nakasunod sa kanya noong bata pa sila. At isang araw, bigla na lang nawala na parang bula. Talaga bang ikaw si Patty? Hindi makapaniwalang tanong ni Tere. Unti-unting tumango si Vivian. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tere ang totoong sakit sa mga mata nito. Tinangka naming tumakas ng mama ko kasi gusto niya na ring umalis dito. Namulat na siya lalo nang napagsamantalahan siya. Pero ako lang ang nakatakas. Nahuli ang mama ko. Nakapagtago ako at naging maayos ang buhay ko. Kaya ngayong kaya ko na. Bumalik ako para pagbayarin sila sa lahat ng ginagawa nila. Bumalik ako para matapos na to. Naluluhan niya na lang itong niyakap. Hindi siya makapaniwalang ito si Patty. At mas lalong hindi niya lubos maisip na sobrang nakakasukang samahan na kinabibilangan nila. Tapos ng gabing yon kasama si Vivian, parang hindi na muling naging tahimik ang isip ni Tere. Kahit anong gawin niyang pagdarasal, kahit gaano niya piliting maniwala na mali si Vivian at tama ang liwanag ng hirang, hindi na niya maibalik ang dating pananampalataya niya. Habang nagluluto siya isang umaga, tahimik niyang pinagmamasdan si Gabriel na nagbabasa ng Bible sa mesa. Mukhang payapa ang kanyang asawa. Mukhang sigurado sa mga bagay na mayroon sila ngayon. At habang pinagmamasdan niya ang asawa, hindi niya maiwasang isipin na alam kaya nito ang mga masasamang nangyayari sa likod ng kanilang pagsamba. Kung alam kaya ni Gabriel ang ginagawa ni na Elder Samuel, o baka pinipili lang nitong huwag makita. Gabriel, maingat niyang tawag. Naisip ko lang, kapag may elder na nagkakamali, paano po yun? Humigpit ang hawak niya sa sandok. Napatingin sa kanya si Gabriel. Anong klaseng pagkakamali? Halimbawa lang naman, kung may ginagawa silang hindi tama. Napalunok siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Gabriel. Ang mga namumuno ay tao rin, nagkakamali. Saka bakit parang marami kang tanong ngayon? Napayuko agad si Tere. Sorry. Tere, kapag masyado mong kini-question ang mga bagay na hindi mo naman lubos na nauunawaan, madaling pumasok ang demonyo sa isip mo. Parang kahit may makita itong mali, hindi ito titingin. Parang mas mahalaga pa rin ang paniniwala ni Gabriel kaysa sa katotohanan. Napagtanto niya na baka hindi na niya kayang iligtas pa ang asawa niya mula sa sariling pagkabulag. Lumipas ang ilang araw na puno ng takot at pag-iingat. Pero isang gabi, habang palabas si Tere ng communal hall, bigla siyang hinarang ng ilang babae mula sa samahan. Mabibigat ang tingin ng mga ito sa kanya. Totoo ba? Tanong ng isang elder. Nanigas si Tere. Ano po? Huwag kang magsinungaling. Galit na sabi ni Sister Alma. May nakakita sa inyo sa baybayin. Nakakadiri. Babae ka pero nakikipaghalikan ka sa kapwa babae. Mabilis siyang napaatras. Hindi po. Sinungaling. Biglang may humablot sa buhok niya. Napasinghap siya sa sakit. At talagang dinadala mo pa ang karumihan mo rito sa loob ng banal na samahan. Sigaw ni Sister Alma. Sunod-sunod na bulungan ang narinig niya sa paligid. Unti-unting nagtipon ang mga tao. At habang nakatingin ang mga ito kay Tere, pakiramdam niya ay isa siyang hayop na pinandidirihan ng buong komunidad. Bigla siyang nakakita ng pamilyar na mukha sa malayo. Si Nika kasama ang isang elder na babae. Mama! Huwag kang lalapit! Sigaw ng babae kay Nika. Masama ang espiritu ng mama mo.
Nanlaki ang mata ni Tere. Hindi, Nika. Ano ba? Palapitin niyo ako sa anak ko. Anong ginagawa niyo? Wala kayong karapatan na ilayo siya sa akin. Pakiramdam niya, may pumunit sa puso niya habang pinapanood ang anak na inilalayo sa kanya. Mama! Sigaw ni Nika habang umiiyak. Pakiusap! Umiiyak niyang sabi habang pilit na sumusunod. Anak ko siya! Biglang may malakas na sampal na dumapo sa mukha ni Tere. Napahandusay siya sa lupa. At may gana ka pang tawagin ang sarili mong anak. Galit na sigaw ni Sister Alma. Karumal-dumal ka! Sunod-sunod na sigaw ang bumalot sa paligid. May dumura sa kanya, humila sa buhok at sumampal ulit. Habang ang iba naman ay paulit-ulit na nagdarasal na parang may demonyo sa harap ng mga ito. At habang pinapalo siya ng mga salitang yon, unti-unting namanhid si Tere. Hanggang sa maya-maya, dumating si Gabriel at ang iba pang elders. Agad na tahimik ang lahat. At nang magtagpo ang mga mata nila, parang hindi na siya kilala nito. Puro galit at pandidiri ang nakita niya sa mga mata ni Gabriel. Dalhin siya sa silid! Malamig na utos ng asawa niya. Nilak siya sa maliit na madilim na silid sa likod ng sambahan. Walang pagkain at walang tubig. At araw-araw, may elders na pumapasok para pilitin siyang magsisi. Talikuran mo ang tukso. Sabihin mong demonyo si Vivian. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Ngunit habang tumatagal, mas lalong gumugulo ang isip ni Tere. Dahil hindi na si Vivian ang iniisip niya, kundi ang lahat ng kanyang nalaman. Ito ba ang kabanalan? Ito ba ang pagmamahal ng Diyos? Bulong niya habang yakap ang mga tuhod. Isang gabi, tahimik siyang umiiyak sa sulok nang marinig niyang may umiiyak din sa kabilang bahagi ng pinto. Mama? Nika, anak? Mama? Hikbi ng bata. Gusto ko na po umuwi kasama ka. Mama, ayaw ko na po sa kanilang lahat. Hindi po natin sa labate. Inaaway ka po nila. Tumulo ang luha niya. Nika, anak, I'm sorry. Huwag kang makikinig sa kanila, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Mama para magkasama tayo at hindi na nila tayo mapapaghiwalay. Ngunit biglang may babaeng humila rito palayo. Huwag mo siyang kakausapin. Mama! Bulalas ni Nika. Nika! Humagulgol si Tere habang kinakatok ang pinto. Pakiusap, anak ko siya. Hayaan niyo siyang makita ako. Hindi niyo siya pwedeng ilayo sa akin. Ako ang kanyang ina. Kinabukasan, dinala siya sa harap ng buong liwanag ng hirang. Nasa gitna siya ng hall habang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, na parang isa siyang maruming bagay. Namamaga ang mukha niya at masakit ang katawan. Nasa harapan ng elders kasama si Gabriel. At ngayon, bibigyan natin siya ng pagkakataong magsisi, sabi ni Elder Samuel. Tare! Tumingin si Gabriel sa kanya. Itakwil mo si Vivian. Napahigpit ang kamay niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi dahil mahal niya si Vivian, kundi dahil kapag ginawa niya yon, parang tinanggap niyang tama ang lahat ng yon at alam niyang hindi na. Tere, magsalita ka! Ulit ni Gabriel. Tahimik siyang napatingin sa paligid. At biglang parang may kung anong tuluyang naputol sa loob niya. At bakit ko itatakwil? Kayo mismo! Puro kasinungalingan. Nagkagulo agad ang paligid. Tumahimik ka, makasalanan! Sinaniban yan! Ngunit hindi na tumigil si Tere. Hindi niya nakaya. Banal-banalan kayo! Sigaw niya habang umiiyak. Pero hinahayaan yung may mga babaeng sinasaktan. Nanigas ang elders. At kayo? Matalim siyang tumingin kay Elder Samuel. Anong klaseng lingkod ng Diyos ang gumagawa nun kay Lani? Tama na! Banta ni Gabriel. Ngunit tuluyan ang bumuhos ang lahat ng kinikimkim ni Tere. Hindi ito pananampalataya. Kontrol lang ito. Takot lang. Mga manluloko kayo. Kayo ang mga totoong demonyo. Mga katulad nyo ang kinamumuhian ng Diyos. Mabilis siyang nilapitan ni Gabriel. At bago pa siya makapagsalita, dinuraan siya nito sa mukha. Natigilan si Tere. Lubos na hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang asawa. At hindi ka nakarapat-dapat maging ina. Kukunin ko si Nika. Hindi mo na siya makikita. Hindi ko hahayaan na magpalaki sa anak ko ang isang makasalanang katulad mo. Sabi pa ni Gabriel. Hindi. Hindi si Nika. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi na siya ligtas doon at kung gusto niyang mabuhay sila ng anak niya, kailangan nilang makatakas sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam kung ano nang sinasabi ng mga tao kay Nika. Hindi niya alam kung tinatakot ba ng mga ito ang kanyang anak.
kung pinapaniwala ng mga itong masama ang sarili nitong ina. Tahimik siyang napaiyak habang nakasandal sa dingding. Anong gagawin ko? Paano kami makakaalis dito? Hindi niya na alam ang tama. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Pero isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang lumaki si Nika sa ganoong lugar. Biglang may mahinang kaluskos sa labas. Napapitlag siya at maya-maya'y dahan-dahang bumukas ang pinto. Agad siyang napaatras sa takot. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa harap niya. Vivian? Basang-basa ito sa ulan at halatang nagmamadali. At sa tabi nito, naaninag niya ang kanyang anak. Mama! Parang huminto ang puso ni Tere. Nika! At agad siyang gumapang palapit habang umiiyak. Mahigpit niyang niyakap ang anak na agading humagulgol sa bisig niya. Mama, gusto ko na pong umalis dito. Napahagulgol si Tere habang paulit-ulit na hinahalikan ng buhok ng anak. Naramdaman niyang lumuhod si Vivian sa tabi niya. Kailangan na nating umalis. Ngayon na, itatakas ko kayong mag-ina. Nasa kabilang compound kasama ng elder si Gabriel. Mas nakakagalaw tayo. Aalis na rin ako dahil nakuha ko ng mga kailangan ko. Naisan ko na lahat ng ebidensyang hawak ko. Lahat? Nanlaki ang mata ni Tere. Oo, halika na. Kailangan na nating umalis. Mabilis na tumango si Tere. At habang hawak ang anak, sumunod siya rito palabas ng compound. Malakas ang ulan habang tumatakbo sila papunta sa sasakyan. Paulit-ulit siyang lumilingon habang yakap si Nika. Takot na takot siyang may humarang o makahuli. Ngunit nang makasakay sila sa sasakyan at mabilis yung umandar palabas ng bayan, doon niya unang naramdaman ang kakaibang kalayaan. Mama! Mahinang tawag ni Nika habang nakasandal sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. Ayos lang tayo. Lalayo na tayo sa kanila. Magsisimula tayo ng bagong buhay, anak. Nagsalita si Vivian habang nagmamaneho. Tutulungan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Noon ko pa pinaghandaan ang pagtulong sa inyo. Napangiti siya rito. Salamat, Vivian. Maraming salamat talaga. Maya-maya'y biglang napamura si Vivian. May sumusunod. Parang huminto ang puso ni Tere. Mabilis siyang lumingon at nakita ang sasakyan ni Gabriel. Vivian, halos maiyak niyang sabi. Si Gabriel, mas bumilis ang takbo ng sasakyan. Malakas ang ulan at madulas ang kalsada. At habang humahabol ang sasakyan ni Gabriel sa likod nila, pakiramdam ni Tere ay sasabog ang dibdib niya sa takot. Huwag kang lilingon, madiing sabi ni Vivian habang mahigpit ang hawak sa manibela. Mahuhuli nila tayo, umiiyak na sabi ni Tere. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi niya na kayo makukuha kahit ikamatay ko pa, sabi naman ni Vivian. Vivian! Malakas niyang tawag. Mama! Umiiyak na sigaw ng kanyang anak. At malakas silang nabangga. Napasinghap si Tere habang mahigpit na niyayakap si Nika. Muli pang bumangga ang sasakyan at sa pangatlong beses, tuluyan silang nawalan ng kontrol. Umikot ang sasakyan sa madulas na kalsada bago malakas na bumangga sa gilid. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin. Napahiyaw si Tere habang mahigpit na yakap ang anak. At pagkatapos nun, naging tahimik na. Humihingal si Tere habang pilit minumulat ang mata. Umuulan pa rin, may dugo sa noo niya at masakit ang buong katawan. Mama? Mahina at takot na iyak ni Nika. Agad niya itong niyakap. Ayos ka lang ba? Nanginginig niyang tanong. Umiiyak lang si Nika habang nakakapit sa kanya. Mabilis siyang napalingon kay Vivian. Wala itong malay at may dugo sa sentido. Vivian, gumising ka. Kailangan nating makalabas. Pilit niya itong ginising. Vivian, please. May narinig siyang pagbukas ng pinto ng isa pang sasakyan. Nanigas si Tere. Dahan-dahan siyang napalingon. Nakita niya si Gabriel na basang-basa sa ulan. May dugo rin sa mukha at may hawak na patalim. Mama! Umiiyak na tawag ni Nika. Agad niya itong binuhat at tumakbo sila palabas. Tatakbo tayo. Nanginginig niyang sabi kahit hirap na hirap siya. Tare! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Gabriel sa gitna ng ulan. Bumalik ka rito! Asawa ko! Mas lalo siyang tumakbo kahit nanginginig ang tuhod niya. At pagkatapos ng lahat, galit na sigaw nito. Pipiliin mo yung tomboy na yan. Ano, sige, umalis ka. Pero mong kunin si Nika. Makasalanan ka, kaya dapat mamatay ka na lang. Humagulgol na si Tere habang tumatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Gusto lang niyang mailayo si Nika.
Gusto niyang humingi ng tulong pero wala siyang makita dahil nasa kakahuyan sila at malapit sa bangin. Biglang may malakas na putok. Napahiyaw siya at ang anak niya. Kasunod noon ang sigaw ni Gabriel. Paglingon ni Tere, nanlaki ang mga mata niya. Nakatayo si Vivian sa gitna ng ulan. Duguan pero napapawi ng tubig. Pinipilit pa ring tumayo at may hawak na baril. Nakita niyang dumudugo ang braso ni Gabriel. Lumayo ka sa kanila. Hindi mo sila makukuha. Sigaw ni Vivian. Galit na napatingin si Gabriel dito. Wala kang alam sa amin. Ikaw na tomboy ka. Sinira mo siya. Kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng aking asawa. Demonyo ka. Minulat ko lang siya sa mga maling ginagawa ninyo. Napahiyaw si Tere. Tumigil kayo! Ngunit parang wala nang naririnig ang dalawa. Hindi ka alis dito ng buhay. Sigaw ni Gabriel habang pilit inaagaw ang baril. Hindi na ako natatakot sa inyo. Sigaw naman ni Vivian. Malapit na kayong matapos. Mawawala ng mga panloloko nyo. Humanda kayo. Biglang may isa pang putok siyang narinig. Dahan-dahang bumagsak si Gabriel sa isang tuhod. May dugo sa tiyan nito. At habang nanghihina si Gabriel, bigla nitong hinablot si Vivian habang papaatras. Nanlaki ang mata ni Tere. Vivian! Hindi, Vivian! Nangyari ang lahat ng sobrang bilis. Nawala ng balanse ang dalawa sa putikang gilid ng bangin. At kasabay ng malakas na sigaw, sabay na nahulog ang mga ito. Ngunit puro ulan at dilim lang ang nasa ibaba. Nanginginig siyang napaluhod sa lupa. Hindi niya matanggap na nahulog din si Vivian. Isinakripisyo nito ang buhay para sa kanilang mag-ina. Parang sobrang bilis na wala ng lahat. Hanggang sa maya-maya, may mga ilaw na lumapit sa kalsada. May mga sasakyan at mga tao. May mga boses na sumisigaw at mga taong hindi niya kilala. Ngunit isa sa mga ito ang agad lumapit. Safe na kayo, sabi ng babae. Kami yung tinawagan ni Vivian. Nasaan siya? Malakas na umiyak si Tere habang nakatitig sa bangin. Tinuro niya ang direksyon kung saan nahulog si Vivian. At mukhang naintindihan agad ng mga ito. Parang nawala na siya ng lakas. May mga taong tumutulong sa kanya at nagsasabi ng kung ano-ano. Pero wala na siyang maintindihan. Unti-unting nanlalabo ang paningin niya habang bumubuhos ang ulan sa mukha. Pati, halos hindi makahingang usal niya sa totoong pangalan ni Vivian. Ang mukha ni Vivian noong bata pa sila ang huli niyang nakita bago mawala ng malay. Nagising na lang si Tere na nasa ospital na siya kasama ang kanyang anak. Lumipas ang 2 araw, napanood niya sa telebisyon na nahuli ng mga pulis ang elders, pati ang ilang may katungkulan sa gobyerno na sangkot sa kanilang samahan. Kanino po itong bahay? Tanong ni Tere nang dalhin siya roon ng kaibigan ni Vivian. Kay Vivian, ang totoo niyan, matagal niya na itong binilin. Ramdam niyang may mangyayaring masama sa kanya. At sinabi niyang lahat ng asset na mayroon siya ay gusto niyang ibigay sa'yo. Ayaw niyang mag-guilty ka. Ang gusto niya ay magbagong buhay kayong mag-ina. Nakita na ang bangkay ni Gabriel at Vivian. Nagluluksa siya para sa babaeng nagligtas sa kanilang mag-ina. Pero pagdating kay Gabriel, parang wala na siyang maramdaman. Hindi napigilang umiyak ni Tere. Hanggang sa huli, sila pa rin ang inisip ni Vivian. Tinaya nitong lahat para lang makaalis sila at para maisalba ang ibang taong naniniwala roon. Lumipas ang 3 taon, pinilit ni Tere na magsimula ng panibagong buhay kasama si Nika. At totoong masaya silang dalawa sa pagiging malaya. Tita Vivian, sana okay ka lang po kung nasan ka po ngayon. Bumisita po ulit kami ni Mama. Saad ni Nika nang ilapag ang mga bulaklak sa harap ng puntod ni Vivian. Maaring hindi na sila gaya ng dati. Maaring natukso nga siyang umibig sa kapwa babae. Gayunpaman, anuman ang nangyari, naniniwala pa rin sila sa Diyos at ang lahat ng nangyari sa mga buhay nila ngayon, ang tunay na kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nagpapakita ng kabanalan ay tunay na mabuti. At minsan may mga taong ginagamit ang pananampalataya para kontrolin at takutin ang kapwa. Sa buhay natin, hindi kasalanan ang hangarin nating maging malaya. Respetuhin at mahalin ang tama. Ipinapakita rin ng kwento na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit, hindi namimilit, at hindi gumagamit ng takot para manatili ang isang tao sa atin. At higit sa lahat, kahit gaano kahirap kumawala sa maling sistema, may pag-asa pa rin tayong magsimula ulit at gumawa ng mas mabuting buhay para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay.
Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.